Good morning, a day in a life as a simple person. The first thing I do is to check the messages if there's any announcements o mga updates ngayong araw. Nangangati yung mata. Ang tagal ko din kasi nag-laptop. Mga 2 hours may get. Kasi nga, kinompile ko yung mga pictures. Nilagay ko sila isa-isa. So, this is the day-to-day routine of my life. Visions are about as predictable as shark attacks. Hello! Mag-hello kayo sa vlog namin. Kapag nagse-cellphone ako ng matagal, tapos babad yung mata ko sa screen, sumasakit mata ko. Tsaka malabo din mata ko. Naka-eyeglasses ako. Ang grade ng mata ko ay nasa 300 na. Di pa ako nagpapa-check up. Kasi yung phone, lagi natin siyang hawak. Para meron tayong FOMO or fear of missing out kasi nandun yung mga updates sa schools. Yun lang na pinagpupukusan ko. Instead of playing games on my phone and browsing through TikTok, especially Shopee, which is my addiction, challenge ko sarili ko sa watercolor painting challenge. Tawag doon doodle wash. So this is day 1 to day 30. Yun! Good morning mga idol. Nandito po kami ngayon sa clinic, tabi ng clinic. Nagre-review po kami para sa upcoming quiz. Pala si Let, ito si Lay, nagre-review sa para sa quiz. Ito si Irene, naglalaro ng Black Box. And lastly, Erica nagpo-play ng TikTok. So guys, ito, a day in a life of a BPED student. Bye! 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 So, nandito na naman po kami. Natapos na po ang pagre-review sa quiz. Kaya nagti-TikTok na kami. Yan. Ayan, oh. Say hi, Erica. Hi! Yan. Ito, patuloy pa din yung black class na. Oy, hi ka, oh. So, yun po, ito si Lay. He's playing basketball. This is one of his many routines that he do every day. So by that, it helps him to reduce his use of cell phones in his life. So sa mga viewers po namin, we insist that you play your hobbies, you play your favorite games in your home para ma-reduce ang ating paggamit ng
cell phones. So, goodbye. Hi guys! So we're here at Kambang National High School and pumasok kami ngayon para kompletuhin yung requirements natin and I'm with Ma'am Irene. Hi! And mag-interview po kami ngayon ng mga STs. So we're here at our hideout and nandito si Sir Kaloy. Hi ka naman, sir! Go! So ayan, hinihintay ko lang po yung ST ko dito na si Ma'am Angela. Ma'am Angela, nandyan ka ba? Ano po yan? Ayan, Ano po so yan? Ma'am Angela, nandito ako para interviewin ka. So may tatanong lamang po ako sa inyo. So, maaari ka muna ba magpakilala sa atin? I'm Angela Maximo, Bachelor of Physical Education in Bulacan State University, Bustos Campus. So, ayan, may tanong po ako sa inyo. Gaano katagal ka na pong gumagamit ng salamin? Since grade 8. So, gaano kataas yung grado mo naman po? Actually, hindi siya pantay. Yung left side, 350. Tapos yung right side naman is 575. Oo, ang lang. So, ayun. So, hello po. Naparito po ako para mag-interview lang about sa aming vlog. So, maaari niyo po bang sabihin ko anong pangalan niyo, course, and saan po kayo natitira? Okay, I am Marcus Dwayne Isingitan, Bachelor of Physical Education from Bulacan State University, main campus. I am from Cambaog, Bustos, Bulacan. Oh, so taga Malolos Campus si Sir. So, itatanong ko lang po kung ano po ang naging influence ng social media sa buhay niyo. Ang nag-influence sa akin ng social media is super laki since nung ginamit ko to, for example, lalo ngayong kapanahon niya nowadays, di ba? Parang mas nagiging mulat tayo sa mga latest issues, for example, sa politics, and many more. Yes. Thank you po. Hello po. Pwede po ba kayo ma-interview kayo? Yes po. Okay. Sabihin niyo lang po kung anong pangalan niyo, anong course niyo, and saan kayo? I am Christine Jane M. Jimenez. Sunod. First po. Course is I am taking a Bachelor of Secondary Education major in Social Studies at ako po ay taga-Pamasihan Business Bulacan. Okay. So, itatanong ko lang kung ano yung way mo para maiwasan yung sobrang paggamit ng technology or especially sa phone. Ang ginagawa ko para maiwasan ko yung sobrang paggamit ng cellphone or yung sobrang paggamit ng technology is ina-uninstall ko lahat ng social media apps ko para hindi ko isipin na may gagawin ako doon or hahawakan ko siya. So, yun po. Okay, thank you. So, ito ba ay self-control or way mo ng paglilimit? Ayun, way ko rin po siya ng paglilimit. Kasi pagka wala namang social media sa phone ko, parang wala din naman siyang masyadong gamit for me. Meron din ka ba gano'n? Okay, thank you so much po for that. Appreciate po namin. Ayun, pupunta kami sa AC para ilibang yung sarili namin para hindi kami masyadong nakapokus ngayon sa gadgets. So, yung subject kasi na to is connected din siya sa pag-organize ng events. So, sa Foundation Week, kami ay magkakaroon ng pag-o-officiate ng laro. So, ang nasa sa amin ngayon ay basketball. So, we are going to be the scorers. Yes. And, Tapos, kita mo sila, ito yung tara dito yung mga referees namin. Ayan, si Lay and then si Len. Hi! So, ayan, pupunta kami ngayon sa AC para mag-facilitate ng basketball team. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano ko tinitigil ang paggamit ng cellphone. Unang-una po dyan ay pag-spend ng time sa aking mga kaibigan. Tapos sunod naman dyan ay paglinis at paggawa ng gawaing bahay. Pagkatapos naman po ay pag-play ng gitara. At sabay po nun ay pagkanta. Sumunod naman po ay ang pagsayaw. Atin pong panoorin ang aking pagsayaw. So, good morning guys. This is my daily routine.
every morning and every day. So the first thing that I do is to wake up early in the morning. Not getting my cell phone first, but to stand up and get some exercise. The next thing I do is I get to the bathroom and get to do my facial wash. So instead of using cell phones, I got to do my hygiene first. So hygiene is a must sa ating lahat, di ba? So that is one of the many factors ng hindi paggamit ng cellphone. Magagamit mo ito sa iyong time management. So yun, kapag natapos na ako, yan, tinitignan ko muna yung mga alaga namin. Yung ano yung pusa, na tatlo, nanganak nila ng isa. So pagkababa guys, punta ulit ako sa lababo para mag-toothbrush, para maging good breath palagi tayo. Yan. Habang nagto-toothbrush, yan, nag-isip-isip ng mga gagawin pa, like final projects at anything else. So by that, instead of using cellphone, mas maganda kapag inuuna muna ang sarili para may magandang maidulot ka sa sarili mo. So that's one of the many factors of not using cell phones. So yun po factor din to ng hindi paggamit ng cellphone. Kapag may mga alaga tayo, much more na iniisip natin sila instead of our cell phones. Pinapakain natin sila every morning. So this is our aquarium. And then guys, kapag wala naman na akong ginagawa, if madumi po yung sasakyan, dyan, maglilinis-linis po tayo. So yun po hindi po mawala ang ating hobbies. So instead of using cellphone, ginagawa ko po ang ating mga hobbies, just like guitar, playing pianos, something like that. And by that, I can reduce using cellphone. Although, palagi po nating alalahanin na may disadvantages at advantages ang paggamit ng cellphone. Palagi po nating alalahanin na lahat ng sobra ay nakakasama sa ating sarili. So what's up guys, nandito na naman tayo sa school. So for our outro, we would like to say some questions and we want you to answer it below. Comment down below for your answers now. So guys, ang tanong ko lang sa inyo guys, ano ba yung mga ginagawa nyo para maibsan ang paggamit ng gadgets or cell phones? So, if you have some answers, please comment down below. Sa akin naman guys, ang tanong ko, comment down below kung ano yung mga reasons kung bakit kayo nahanap sa paggamit ng gadgets. So, yun po guys. We would like to put some conclusions in our vlog. So, we all know that excessive use of gadgets has a great effects or has a great disadvantage in us students. So, by that, we need to always remember that we need to care for our eyes. So, please like, share, and subscribe in our YouTube channel. Comment down below for your answers below. Bye!